Nagbabalak na namang magbawas ng players ang Phoenix Suns. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, sinusubukan umano ng Suns na i-trade sina Royce O'Neal at Grayson Allen ngayong off-season. Si O'Neal ay may natitirang $10.1 million na kontrata, habang si Allen naman ay nasa $16.9 million. Sa nakaraang season, nagtala si Royce O'Neal ng 9.1 points, 4.7 rebounds at 2.2 assists per game. Kilala si O'Neal bilang isang solid 3-and-D wing. May kakayahang bantayan ang multiple positions at bumanat ng mga timely 3-pointers. Sa kabilang banda, si Grayson Allen naman ay nag-average ng career best 13.5 points per game, kasama ang 45.8% shooting mula sa field at 42.6% mula sa 3-point line. Isa sa mga pinaka-consistent na shooter sa buong liga ngayong nakaraang season. Maganda rin sana ang destinasyon ng dalawa ang Los Angeles Lakers kung sakaling matuloy ang trade. Sa sistema ng Lakers na nangangailangan ng reliable floor spacers at perimeter defenders sa tabi ni na LeBron James, Luka Doncic at DeAndre Ayton, swak ang skillset ni Allen bilang lethal spot-up shooter, habang si O'Neal naman ay pwedeng maging versatile defender na pwedeng itapon sa mga elite scorers ng kalaban. Pareho rin silang may playoff experience at hindi umaatras sa high-pressure moments, bagay na malaki ang halaga sa isang title contending team. Ang galaw na ito ay bahagi ng mas malaking pagbabago sa Phoenix Suns. Matapos nilang tanggalin si Mike Budenholzer bilang head coach, kinuha nila si Jordan Ott mula sa Cleveland Cavaliers coaching staff. Kasunod nito, isang blockbuster trade ang naganap kung saan ipinadala nila si Kevin Durant sa Houston kapalit ni na Jalen Green, Dillon Brooks at 6 na draft picks. Hindi pa doon nagtapos, pumayag din ang Suns sa buyout para kay Bradley Beal at agad namang pinirmahan si Devin Booker ng 2-year $145 million na extension. Kahit may star-studded lineup noon sina Durant, Beal at Booker, nabigo pa rin ang Suns na makapasok sa playoffs nitong nakaraang season. Simula nang makapasok sila sa NBA Finals noong 2021, hindi na muling nakaabot sa Conference Finals ang koponan. Ngayon, malinaw na muling tinatahak ng Phoenix ang panibagong direksyon, mas bata, mas flexible at posibleng mas gutom sa panalo. Samantala, umiinit muli ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo sa mga usap-usapang trade, pero ngayon ay may bago at nakakagulat na posibilidad. Ang paglipat niya sa Portland Trail Blazers upang muling makasama sina Damian Lillard at Jrue Holiday. Sa punto ng kanyang karera, posibleng maisipan na lang ni Giannis na bahala na at lumipat sa isang bagong kapaligiran, at ang Rip City ang tila patok na destinasyon. Kung seryoso ang Portland na kunin si Giannis, siguradong malaki ang magiging kapalit. Posibleng isakripisyo ng Blazers ang ilan sa pinakamahahalagang piraso ng kanilang batang core, tulad ni na Shadon Sharpe, Scoot Henderson at ang bagong rookie center na si Donovan Clingan. Maliban dito, malamang na isama rin ang ilang unang round na draft picks at future pick swaps bilang dagdag na pang-akit sa Milwaukee Bucks. Ang kapalit, walang iba kundi si Giannis Antetokounmpo, isang dating MVP, Defensive Player of the Year at kampeon sa NBA. Kung matuloy ito, maaring masilayan natin ang isang bagong powerhouse sa Western Conference kung saan magsasanib puwersa sina Giannis, Lillard at Jrue Holiday. Isang kombinasyong pwedeng umabot hanggang NBA Finals. Sa tagal ng paghihintay ng Blazers para sa isang seryosong championship run, ito na marahil ang kanilang pinakamalaking tsansa mula pa noong 1992. Samantala, habang nagpapatuloy ang 2025 NBA Summer League sa Las Vegas, hindi rin tumitigil ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng mga posibleng upgrade sa kanilang roster. Isa sa mga pangalang lumutang kamakailan ay si Marcus Smart, dating Defensive Player of the Year at kilalang matibay na leader sa depensa. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points, nais umanong buhayin muli ng Lakers ang negosasyon para kay Smart ngayong off-season. Sa kasalukuyan, si Smart ay nasa Washington Wizards matapos siyang i-trade ng Memphis Grizzlies noong mid-season sa trade deadline. Ngunit ayon sa mga ulat, napilitan pa ang Memphis na isama ang isang first-round pick para lang mailipat si Smart at ang kanyang kontrata na ngayon ay tinatayang nasa $21 million sa huling taon nito. Sa kabila ng kanyang solidong resume, tila bumaba na ang trade value ni Smart dahil sa sunod-sunod na injury at kakulangan sa consistent na laro. Ngunit dito pumapasok ang pagkakataon ng Lakers. Sa halip na hintayin siyang mabuyout kung saan maraming teams ang tiyak na magpapakita ng interes, maaaring agapan na ng Lakers ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang trade. Ayon sa mungkahi, ang posibleng package ng Lakers para makuha si Smart ay binubuo ni na Gabe Vincent, Maxi Kleber at isang 2032 second round pick. Si Vincent, bagamat nagkaroon ng mas magandang performance sa pagtatapos ng 2024-25 season, ay hindi pa rin tuluyang nakabawi mula sa kanyang underwhelming first year sa Lakers, kung saan siya ay nakapaglaro lamang ng 11 games. Sa kanyang huling season, nagtala siya ng 6.4 points per game sa 40% shooting at naging pangunahing backcourt piece ng bench ng Lakers sa 72 games. Si Maxi Kleber naman ay kilala bilang isang stretch big na may kakayahang magbigay ng floor spacing, pero sa usapin ng salary matching, mas practical umano para sa Lakers na isama si Kleber kaysa kay Jared Vanderbilt, lalo na kung mas nais ng koponan na panatilihin ang defensive presence ni Vando. Sa panig ni Smart, bagamat hindi na siya ang parehong elite defender noong kanyang peak sa Boston, nananatili siyang isang valuable asset kung maibabalik niya kahit papaano ang kanyang defensive prowess. Sa nakaraang 2 season, limitado sa 54 games ang kanyang naging partisipasyon dahil sa iba't ibang injury, kabilang na ang 34 games sa buong 2024-25 season.
Kaya malaking tanong para sa Lakers kung kakayanin pa ba ni Smart ang full-time role sa isang team na umaasang mag-contend sa matinding kompetisyon sa Western Conference. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling malinaw ang plano ng Lakers, magdagdag ng isa pang multi-positional defender na makakatulong sa pagbabalik ng elite defense ng koponan. Matapos mawala si Dorian Finney-Smith sa lineup, si Smart ang nakikitang posibleng pumalit sa kanyang defensive responsibilities kahit pa mas maliit ito kumpara kay DFS. Kung magtatagumpay ang trade na ito, aasahan ng Lakers na makakuha ng isang veteranong leader na kayang dumepensa sa pinakamahuhusay na perimeter scorer sa liga, tumira ng open shots at magdala ng grit sa kanilang bench unit. Hindi na kailangang maging superstar si Smart. Sapat nang maglaro siya ng hindi bababa sa 65 games per season, mag-average ng 20 minutes per game at magbigay ng matibay na depensa sa second unit. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang hakbang ito para sa Lakers? O masyado na bang malaki ang sugal para kay Marcus Smart?